So, ako kasi pag nagre-reaction video ako mga kapatid, kasi, hindi ko talaga pinapakinggan pa yung mga banat ni Kuya Ben para talagang napaka-raw yung reaction ko. Hindi ko na ina-edit eh. Dire-diretso na yan. Ba Kuya Ben? Kuya Ben, patulong naman. Sa ano tawag dito? Yung collaboration, ipapasa ko sa iyo yung link. Tapos para makita din ng mga subscriber mo to. Ewan ko ba, anong nangyari sa channel ko? Okay, tuloy tayo ha, tuloy tayo. Paano ko kaya makakontakt si Kuya Ben? Ben, baliktad, Ben. Tingnan mo yung kalsada, mukha ng alon sa lakas ng ilog. Akala ko yun na yung nakakatawa. Yung kalsada sa lakas ng Ewan ko ba. Ito. Paano tayo umabot sa ganito? Gusto talagang malaman. Paano ba tayo umabot sa ganito? Gago talaga to. Gusto ko malaman kung paano tayo umabot sa ganito. Presidente ka, hindi mo alam kung paano umabot. Ay, order na kayo ng Sentro. Nandiyan lang yan. Affiliation yan, mga kapatid. Hindi tayo sakop ni Sentro. May affiliation kasi tong channel natin eh. Kaya so, doon na lang tayo babawi, no? Vitamins naman yan, mga kapatid. No? Kada bili nyo, may 1% kami siguro. Pwede na yun. Paano nga ba? Paano nga ba? Okay, dapat ikaw sumagot yan eh. Parang sinabi ng reporter, ba't ako tinatanong mo? Ikaw dapat, paano nga ba? Parang ganun. Ikaw ang presidente, hindi mo alam kung bakit tayo nagkaganito? Oo. Di ba ikaw pumirma ng GAA? Oo. Sabi mo may 5,500 flood control na natapos. Oo. Yung pala wala. Tapos sa top 15 contractors mo, ang nakulong lang isang diskaya. Yeah! Wala talaga mga kapatid yung ganito. Iisa na nga lang yung nakulong, nakapagpiyansa pa. Alak ko, right ko. Tapos magtatanong, Iisa na nga lang yung nakakulong. Kaya talaga magpiyansa yan, mayaman yan eh. Diskaya yan eh. pa kung bakit tayo umabot sa ganito? Teka, tatanong natin kay Tatay Digong bakit umabot tayo sa ganito. Oo. Makinig ka para malaman mo. Tatay Digong, tinatanong netong loko-loko na to, bakit daw tayo umabot sa ganito? May drug addict tayo na presidente. Aray. Bangag. Kanta na to mga kapatid. Palakpakan muna tayo dyan. Maraming salamat Kuya Ben Barubal, ano? Ayun, back to basic. Basta kayo na mo pala, di ko alam kung paano tatapusin tong video. Napakatindi talaga ng ating Kuya Ben Barubal. Maraming salamat po sa inyong panonood. I-stop ko na to ha. Thank you very much. Okay mga kapatid, shout out nga pala sa gumawa nito ha. Napakatindi. Mga Pinoy talaga, no? Kahit alam na medyo nasasaktan na tayo, gumagawa tayo ng paraan para makaganti. Siyempre, we love BP Sara. Gusto natin ang mga totoong tao. Gusto natin ng mga katarungan dito po sa ginagawa nilang impeachment. Dapat ho ang inaatupag ho nila yung flood control, no? Or yung paghuli doon sa flood control issue. Kaso wala, itong impeachment na to, hindi ho mababago ang sistema dito sa Pilipinas kapag ganito lang, di ba? Okay, panoorin na ho natin ito. Galing ito sa ating Kuya Ben Barubal. Mga kapatid, ilalathala niya rito ang mga maling nakikita. Alam niyo naman, kasama natin yan sa Unity mula noon pa man. Kuya Ben Barubal, ang channel ko, medyo nawala yung algorithm. Patulong naman. Hindi. Sige na, okay na mga kapatid. Nood na po tayo, yung patulong baka pwede. Okay, here we go. Play na po natin. Yo. Grabe yung suway. Slow mo pa talaga ha. Ang galing nung tawag dyan, yung mga nasa ilalim, ano bang tawag dyan, yung mga uling, no? Puta, nasa ibabaw ng mesa. May usok-usok pa. Wow! Teka lang, Kiss, ha? May storbo ko lang yung subuan nyo, ha? Pwede bang mag-request? Careless Whisper?
Wow. Sa mga politika natin wala yari Ben Baruban. Nandito na yung pinakamagtago ka. Kung isa ka sa kanila, hamalas ka. Pag nakita ka niya, hayari kang talaga. Say what? Yung mga politikong di parehas sa bansang Pilipinas, pinipilas ng pinakamaangas nating bida na si Ben Baruban. The Senate President. Mr. Presiding Officer, I just have a few questions while we're waiting for the video to play. This is in line with authentication. The gentleman may proceed. Yes, 2 minutes. Yes, 2 minutes. Walang yung Senate President yan. 4 na oras kayo dyan, binigay sa'yo 2 minutes lang. Iniisip kasi ni Escudero, wala kang kwenta dyan. Kung ako sa'yo, Win, umuwi ka na lang. Bukod sa mukha kang tanga, pampasikip ka lang. Biruin mo, binigyan ka pa ng 2 minutes. Sa katulad mong walang kwenta, mahaba na yan. Dapat nga sa'yo, 10 seconds lang. Magtatanong ka pa, wag na. Mag-ano ka na lang, mag-ganchilyo ka na lang. Ang galing Gawan mo ngayon, na lang ng ano, ng baby bib si Luistro para may pansahod ng laway niya dyan. Yak. Magtatanong ka pa, sasayangin mo lang oras namin. Buti nga, kinakagat pa namin yung impeachment yung Sarsuela. Kinagat Oo nga, ng no? vlogger, kinagat ng media. Para yung flood control issue, mabaliwala. Yon ang tinutukoy ko. Yung flood control issue po kasi nababaliwala na. Yun ho, nandoon po yung tunay na nakawan. Wala po kay BP Sara. Sige, pagbigyan natin sila, kagatin natin yung laro nila. O sige na, mag-ready-ready ka na dyan. Isang tanong lang ha, wag mo na dagdagan. Pagkatapos mo magtanong, umalis ka na dyan. At sa ating ginong testigo, narinig ko kanina ilang beses yung open source investigation. Anong ibig sabihin ng open source investigation? And yung iba-ibang information na yun, how do you prove whether Pagkagit na tanong yan. Ilang oras ka nakaupo dyan? Open source investigation lang itatanong mo. Ano ba naman yan, Win? 3 days na kayo dyan, yun lang itatanong mo. Kung hindi mo alam yon, damputin mo yung cellphone mo, i-google mo. Walang yung tanong yan. Napapaubo tuloy si Chis sa'yo. how do you Hindi ka nahiya dyan, Win. Wala kang ginagawa, ang kapal ng mukha mo. Naturingang Senate President ka, sayang lang yung pinapasahod sa'yo. Gusto mong may gawin, ha? Lagyan mo ng kilay yung katabi mo. O kaya bumaba ka dyan, punasan mo yung laway ni Luistro. Para naman saya ng magkasilbi ka. Nakatatlong ayos ka na ng laptop mo, OJT ka ba? Ang lakas ng loob mong palitan si Cayetano, wala ka palang kwenta. Oo nga, ano? Grabe, ano? Wala pa. Akala ko may alam siya, wala pala siyang alam. Dapat siya di ba? Siya ang magiging presiding patawag din. Okay na rin si Che siguro. Okay. Parang halaman lang sa gilid na tumubo eh. Gusto mo magkasilbi? Mag-sign language interpreter ka. O kaya linisan mo ng kuko si Cheese, lagyan mo ng cutics para bongga. Grabe yung mga meme sa Facebook. Kasi tingnan mo, 2 senador sa harapan. Putik, ngayon lang nangyari yan. Pinapasahod ka bilang Senate President, wala ka palang kwenta dyan. Pag hindi presidente yung ini-impeach, dapat ikaw din yung presiding officer dyan. Oo. Tanggap ng posisyon, hindi mo pala kayang gampanan. Sasabihin pa ng iba, yung presiding officer kailangan abogado. Yun naman pala bakit naglagay kayo ng Senate President na hindi abogado? Wala naman palang alam tapos nagmamadali pang palitan si Cayetano. Abogado kailangan, ang nilagay, go, go, Go. go. Naturingang Senate President ka, hindi ka nahihiya, wala kang ginagawa dyan. Ang gawin mo, mag-inat ka tapos magbalot ka ng suman. Kasi nakakahiya naman sa'yo para makatipid-tipid tayo sa mga kakainin nyo dyan. Kasi biruin mo, 25 million ang ginagastos namin kada hearing nyo tapos mangangalumbaba ka lang dyan. Hoy, teka po. 25 million? Teka nga, tignan natin. Magtanong tayo kay Google AI, pusang gala niyan, 25 million. Tangina, sayang na naman ang kaba ng bayan. Saglit lang. Titignan natin yan ha. Oh, ito na, basahin natin ha. Pucha, matindi to, nakakakaba talaga ang ginagawa nila. Okay, breakdown detalye. Sabi ng ganun dito, 1 million trial essential. Ito lang ang direktang idinagdag na budget para sa mga pisikal na kailangan sa trial tulad ng microphone, alignment, etc. Ganyan, no? Ito naman, susunod, 26 to 27 million inilaang pondo. Ito ang pangkalahatang pondo na naka-standby sa ilalim ng Committee on Accounts para tuloy-tuloy na takbo ng paglilitis. 25 million kada araw kabuuang operations.
Ito ang pangkalahatang operational cost ng Senado kada araw ng trabaho na ginagamit ngayon sa pagdinig sa halip na regular na paggawa ng batas. Yan, Google AI yan mga kapatid. Ah, shit, grabe. Tignan pa natin sa ibang AI question na kasi yung mga AI na yan, mga bot na nagchat-chat, nag-aano rin yan nagse-search din sila automatic doon po sa mga website. Tignan natin ha. O ayan mga kapatid, tinanong ko sila, same question yung mga pinagsasabi ko. Ang tanong ko, pakicheck sa isang impeachment hearing magkano ang nagagastos kada isang araw. Yung nangyayari ngayon sa Senado, impeachment kay BP Sara. Wala nang maraming sagot, magkano? So yun na yung naging sagot kanina ni Google AI. Kasi prepare ko rin si Google AI kasi nga pagdating sa mga news, updated din siya. Pero ganun din naman si ChatGPT, depende kung anong mga gagamitin mo. Sabi ng ganun dito kay ChatGPT, may hindi bababa sa 26 million na nakalaang pondo para sa impeachment trial. Oh my God. Ang trial schedule ay inaasang aabot sa 92 trial days. So ibig sabihin, kung hatiin ang 26 million sa 92 trials days, lalabas na humigit kumulang 280 kada trial day. Ito naman ang sinasabi ni ChatGPT. Hindi niya kinumpleto. Kasi dito sa kabila may sinasabi din ganyan yung pangkabuuan. May sinasabi rin siyang 26 to 27 million. Pero iba pa tong may sinasabi rin siya, 26 million. Ito ang pangkalahatang pondo na naka-standby sa ilalim ng committee ng accounts para sa tuloy-tuloy na takbo ng paglilitis. At 25 million pala kada araw ng trabaho. Aray ko. O, pumasok naman tayo kay Google Croc. Nakalagay naman sa kanya walang eksaktong official na figure para sa kada isang araw. Pero official statements mula sa Senado. Ang Senado ay may humigit kumulang 26 to 7 million na inilaan continuing appropriation para sa buong impeachment proceeding. Ito ay mula sa nakaraang taong 2025 GAA. Ito sinasabi naman dito 500 ay nagastos na noong transmission ng article. At bahagi 500,000 naman sinasabi nito siguro pag hinati-hati ng 26-27 million. So magkakaiba sila ng sagot pero mas malalapit sila sa mga katotohanan. Mga claim na mga mataas na gastos 25 million or 70 million kada araw. May mga viral claims na 25 million kada araw o mas mataas tulad ng 70M para sa ito naman may dito taas, ayoko nang basahin. So ibig sabihin mga kaibigan, pa-subscribe po para naman po din sa atin itong ginagawa natin po. Sarang gala talaga itong mga nasa gobyerno, no? So ibig sabihin kung tutuusin, sana naman mali, yung 25 o 26 million kada isang araw, tangina naman. Wag naman. Pangkabuuan sa loob ng 90 days, 92 days, parang ganun pa rin. Masakit pa rin sa bulsa kung sabihin na natin, yang sanang mga yan, inilaan man lang sana sa mga kalsada, sa mga binabaha, o temporary, etc. kung anong magagawa dyan. Kaysa naman, walang katuturang ginagastos sa impeachment trial. Ang shit talaga. Grabe, pera na. Kuya Ben, tuloy po tayo, no? Imagine 92 days kang ganyan. Ang impeachment ni VP Sara, ang nagagastos nila, 25 million per day. 92 days yun. So meaning 2.3 billion in 92 days. O, ibig sabihin, masasayang lang yan. Paano kung yung impeachment na yan, wala talagang hindi talaga mapapakulong si VP Sara. So nagsayang talaga sila ng pera. Paano pag napakulong nila si VP Sara or hindi pala napakulong na-impeach nila si VP Sara. Na-impeach na nila yung matino, nakagastos pa ng ganyan kalaking pera. 2.3 billion wasted. Di ba ang shit? Di ba? Yan ba talaga ang dapat unahin kaysa dun sa flood control na nawawala na issue, di ba? Tangina talagang gobyerno to, wala na. Ganun. Tapos hearing para saan? Para sa confidential funds na 125 million. Magkano na sayang? Diyos ko po. 2.3 billion. Biruin mo magsasayang sila ng 2.3 billion. Para lang Para lang ilihis ang flood control issue. Bobo na lang hindi makakagets nun. Marami yan, mga mangmang pa nga yung iba Yung iba nga may mga pinag-aralan matataas Yung iba nga mayayaman Diba? Totoo yan. Yung iba may mga pera. Pero marami ding may mga perang gusto ang mga Duterte. Yun yung mga may puso at bukas ang kaisipan.
Pwera dun sa mga mapipera, pero sarado ang kaisipan. Mga kikinan nyo. Wala. Biruin nyo, kaya nyong mag-aksaya ng 25 million a day for a 125 million na sinasabi nyong nilustay niya. Grabe. So 3 days na yung trial, 25 million times 3, edi 75 million na inaaksaya nyo sa pera ng bansa. Shit. Edi sa Monday, day 4, 100 million na. Tapos hearing sa 125 million, kung Grabe. iisipin mo, abono pa. Yung 125 million, i-times 18 mo pa. Yung sinasabi nilang, oo nga, no po. Taragis. Yung sinasabi nilang, ano tawag doon? Kay BP Sara, no? Yung, ewan ko, 70 billion, etc. Kung anong million yan, kingin ng million yan. Yung gagastusin naman nila sa impeachment trial, mas malaki pa. Wala na itong Pilipinas natin. Mapapanot talaga ako. Palot na ba ako? Dito naman. Pero nakakapanot yung ganito. Putang nga lang po. Problema natin. Itong bansa na to, ganito na talaga eh. Eh wala na nga tayong kinikita sa YouTube. Kaya may gagawin na lang ako. Ito na lang. Mga kapatid, umorder na kayo. May affiliation po tayo. Centrum. Para sa mga elders natin, yan, nandiyan dyan po yung Centrum. Click nyo lang po nandiyan dyan sa akin. May porsyento ako dyan kahit pa paano. Kasi nga, mababa na po yung views natin dahil sa, ewan ko kung ginurguro tayo eh. Pero hindi po tayo magsasawa. Gagawa ho ako ng paraan. Siyempre, lulubos-lubusin ko na. Yan na po ang aking Gcash. Yan. Nandiyan ang ating Gcash. Pag sama-samahin na natin, total, hindi naman ako nagnanakaw eh. Mga sir, no, patulong lang po sa mga solid supporter po natin dyan. Ewan ko kung nagurgur yung channel ko o hindi eh. Dalawang best tayo nagpalit ng name. Pero yung iba, ganun din naman ginagawa eh. Pero malalaki naman yung ibang views, no? Okay, mga kapatid, itago na natin to. Yan. Nasa description naman po yan. Okay, tuloy-tuloy na po natin. Masisira talaga ulo mo dito sa panel ng majority. Kaya nilang gumastos ng malaki, matakpan lang ang flood control anomaly. Itinigil ang Blue Ribbon tapos pinalitan nila ng impeachment trial na committee. Tapos yung Senate President mukhang tanga, walang ginagawa, tagalista ng noisy. Tapos si Tito Soto nasa hearing habang nagbabrowse sa FB. Hala, kaya pala sabi niya naliligaw daw siya. Hala ka. Anong ginagawa mo dyan, school bukol? Kaya pala. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Sino na naman ang tinitingnan mo dyan? May hearing, kaya ka naliligaw kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Itigil mo yan, school bukol. Mag-eat bulaga ka na lang. Ipagtatanggol pa kita. Pero pag dito kasi, ang hirap ipagtanggol. Kaya pala naliligaw ka kung ano-ano mga pinagtititignan mo dyan sa Facebook mo. Eskwela-kwela ko, dito yung joyable. Konting karangan at konting bulak-bul. At dito nga lahat matagalan mo, lol. Ito na nga. School bukol. Sana mag-school bukol na lang, masaya pa. Di ba? School mo ko! Baboy na talaga yung Senate, grabe. Sa lahat ng admin, ito na yata yung pinakamatindi. Yung pwede nyo lang utuin yung mga loyalistang kamote. Oo. Biruin mo 25 million ang ginagastos namin kada hearing nyo tapos wala kang ginagawa dyan sa tabi. Tagalista ng maingay. Binigyan ng kape. Ang gawin mo, paypayan mo si Kiss tapos pagtimpla mo ng kape. O kaya pag ihaw mo ng barbecue, lantikin mo habang kinakantahan mo ng biyahe. Alam hanggang kailan tayo di ko mabago ang ikot ng mundo. Si Power, you is shiny. Yun yun, di ba? Pero sa Ay, Kuya Ben, baka makapiright tayo niyan. Baka makapiright tayo niyan. Kuya Ben, nasa Facebook pa ba kita? Kasi parang, parang nagpalit kasi ako ng Facebook na hack eh. Ewan ko lang kung meron pa, no? Tuloy tayo. tama ka sa aking biyahe. Wow! Ang araw na ito, Alak ng setting yan, no? buhay ay sinasakyan lang yan. Alam niyo yung Senado? Baboy na talaga. Kinulong si Senator Marcoleta tapos si Escudero absuelto na. Paano Eh. nangyari yun? Swelto na! Oh,
Kiss, absuelto na, dilipat ka na. Absuelto ka na, lipat ka na. Okay na yan. Ngayon, pag ginawa pa ulit nila sa'yo yan, bubuksan na naman, kakaiba na yon. Bumaliktad lang, absuelto na. Ano yun? If you can't beat them, join them. So safe ka na. Kung sa isang hudas kaya, kala ko Ito. Sabi kasi nito, hinog na eh. ba hinog na? Tanong natin si Boying. Boying, kala ko ba yung kay Joel Hudas hinog na? Yan. Dumating panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan, isang hinog na rin. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkaka... Hinog na pero kailangan polituhin. Sakit sa ulo po. Ben, sakit sa ulo nito. Hinog na tapos ngayon kailangan... Lahat ng impormasyon at ebidensya na kasama. Meanwhile, later that same evening. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ Oo. kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. Grabe, ti. Sayang, hinog na sana, nahilaw pa. Tangin na talaga. Wala. Ganito talaga tayo ngayon, ano? Comedy. Alam mo, Boying, masyado kang halatang halata. Kung magluto ka, latang-lata. Pag nasa majority ka, absuelto ka. Pag nasa minority ka, kulong ka. Tapos yung campaign donation, plunder na pala. Walang niya, binago na pala. Hindi lang Senado binaboy nyo, pati channel ko binaboy nyo. Nakatanggap ako ng maraming comment dito. Sa lahat daw ng video ko, eto lang yung nakakadiri, yung kay Luistro. Sa tagal-tagal kong nagbablog, ngayon lang ako nagkaroon ng nakakadiring video. Oo, kadiri talaga yan. Di nyo napapansin, bumabagyo kada hinihinto nyo yung blue ribbon. Oo. Saka bumaba agad, miski konting ambon. Kung kailan tag-ulan, saka nyo hinihinto yung blue ribbon. Kumbaga, pinapaalala to. Tignan nyo yung ilog. Mukha ng kalsada sa lakas ng alay. Kuya Ben, sorry kung gagi ang sabi ko. Gagi. Tignan nyo yung ilog. Mukha ng kalsada. So, ako kasi pag nagre-reaction video ako mga kapatid, ano kasi, hindi ko talaga pinapakinggan pa yung mga banat ni Kuya Ben para talagang napaka-raw yung reaction ko. Hindi ko na ina-edit eh. Dire-diretso na yan. Ba, Kuya Ben? Kuya Ben, patulong naman. Sa ano tawag dito? Yung collaboration, ipapasa ko sa iyo yung link. Tapos para makita din ng mga subscriber mo to. Ewan ko ba, anong nangyari sa channel ko? Okay, tuloy tayo. Paano ko kaya makakontakt si Kuya Ben? Ben, baliktad, Ben. Tingnan mo yung kalsada, mukha ng alon sa lakas ng ilog. Ang nais. Akala ko yun na yung nakakatawa. Yung kalsada sa lakas ng... Ewan ko ba. Ito. Paano tayo maabot sa ganito? Gusto talagang malaman. Paano ba tayo umangit sa ganito? Gago talaga to. Gusto ko malaman kung paano tayo umabot sa ganito. Presidente ka, hindi mo alam kung paano umabot. Ay, order na kayo ng Sentrum. Nandiyan lang yun. Affiliation yan, mga kapatid. Hindi tayo sakop ni Sentrum. May affiliation kasi tong channel natin eh. Kaya so, doon na lang tayo babawi, no? Vitamins naman yan, mga kapatid. No? Kada bili nyo, may 1% kami siguro. Pwede na yun. Paano nga ba? Paano nga ba? Oo nga, dapat ikaw sumagot yan eh. Parang sinabi ng reporter, ba't ako tinatanong mo? Ikaw dapat, paano nga ba? Parang ganun. Ikaw ang presidente, hindi mo alam kung bakit tayo nagkaganito? Oo. Di ba ikaw pumirma ng GAA? Oo. Sabi mo may 5,500 flood control na natapos. Oo. Yung pala wala. Tapos sa top 15 contractors mo, ang nakulong lang isang diskaya. Yeah! Wala talaga mga kapatid yung ganito. Iisa na nga lang yung nakulong, nakapagpiyansa pa. Alok ko, right ko. Tapos magtatanong, Iisa na nga lang yung nakakulong.
Kaya talaga magpiyansa yan. Mayaman yan eh. Iskaya yan eh. Pa kung bakit tayo umabot sa ganito? Teka, tatanong natin kay Tatay Digong bakit umabot tayo sa ganito. Oo. Makinig ka para malaman mo. Tatay Digong, tinatanong netong loko-loko na to, bakit daw tayo umabot sa ganito? May drug addict tayo na presidente. Aray. Bangag. Kanta na to mga kapatid. Palakpakan muna tayo dyan. Maraming salamat Kuya Ben Barubal, ano? Ayun, back to basic. Basta kayo na mo pala, di ko alam kung paano tatapusin tong video. Napakatindi talaga ng ating Kuya Ben Barubal. Maraming salamat po sa inyong panonood. I-stop ko na to ha. Thank you very much. X-Crew News. Okay, nandito na naman po tayo sa reaction video. Pero sa pagkaunawa ko dito, kasi nakalagay kinuyog, no? So, hindi siya literal na kinuyog. Ibig sabihin parang binatikos o binash ng personal si Manang Claire. Sabi sa mata ng agila, mga kapatid, Net25, maraming salamat po. Yusek Claire Castro kinuyog. OMG. Ano kayang sinabi sa kanya dito? Panoorin po natin ng sabay-sabay. Kinuyog at tinalakan sa Canada si Palace Press Officer Claire Castro sa kasagsagan ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Ganyan ang balita, di ba? naturang bansa. Hearted Molina sa balita. Hi, Ma'am Claire! Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Sinalubong ng mga sigaw ng mga galit na Pilipino si Presidential Communications Office Yusek Claire Castro habang nasa Canada Place sa Vancouver, Canada. Habang kumukuha ng video sa lugar, nilapitan at sinundan siya ng mga nagsasagawa ng protesta laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sikat na si Manang Claire. Ayoko naman sumikat sa sa pamamagitan ng ganyan. Sikat ka pero negative, ano? Patuloy na sinundan si Castro habang papalayo siya kasama ang isa pang kasama. Maririnig sa video ang mga sigaw na "Shame on you, Claire" at "What a cry, baby." Lumapit din si Castro sa mga Vancouver police officers na nakatalaga sa lugar. Ayon sa kanya, nagpasiya siyang humingi ng tulong matapos anyay maharas ng mga nagpoprotesta. Okay. At sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So nung sinabi nilang pangit daw ako, pili ko sila yung sinungaling. Lugagi ang puto. Pumalag pa no? Habang nagpapatuloy ang paglalakad ni Castro, hindi rin tumigil ang mga sigaw ng ilang nagpoprotesta. Kabilang sa maririnig ang "She's a liar", "Sinungaling, sinungaling", at "She's enabling the massive corruption in the Philippines." Ilan din Nakakaya yan, putik niyan. Tapos kaya niya pang humarap ng ganyan, ano? Hingin na ako, di na ako makakalabas ng bahay pagka ganito. Baka nga sa Pilipinas, punta ka lang sa park, no? Gaganyanin ka rin dito sa Pilipinas, Manang Claire. Pag na hindi na presidente si BBM, balang araw gagiyari ka. Baka asar-asarin ka rin ng ganyan sa Pilipinas. ang tumawag sa kanya bilang umano'y kasapi ng Maleta Gang. Ayon kay Castro, nakaramdam siya ng panganib dahil hindi niya alam kung ano ang maaaring gawin ng mga sumusunod sa kanya. Presidential spokesperson ka pa niyan, ha? Tama ba yun term ko? Paano pa kaya pag wala ka na sa katungkulan, yari ka. Baka sa labas ng bahay ninyo, no? Pagbungad mo pa lang, aasarin ka rin tulad ng ganyan. Kadiri. Threaten? Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa bayolente. Duterte na naman na may kasalanan na po. Ayun po, kinainan yan. Hindi, sarili ko lang, vision ko lang yun, vision. Pucha, parang papunta na naman sa Duterte yung season nito, ha? Ang galing talaga ni Manang Claire. Tuloy tayo. Hanggang sa pagsakay ni Castro sa kanyang sasakyan, ay patuloy pa rin ang pagsunod at pagsigaw ng ilang mga nagpoprotesta.
Parang hindi siya namasyal dyan, ano? Hindi niya ata na-enjoy dyan. Kasi pag nakikita siya ng mga kababayan natin dyan, ay puta, mayroong ano rito may attorney rito matalino. Makalipas ang ilang sandali, nakaalis din siya sa lugar. Ayun. Sinabi rin ni Castro na nagpasya sila na lumapit sa mga pulis matapos mapansin na patuloy silang sinusundan. Nagpahayag din siya ng pagkadismaya sa paraan ng pagharap ng ilang Pilipino sa kanya. Pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So pagtawid namin, so kinausap na namin sila Kasi natakot ka na. Baka kung anong gawin sa'yo. Yan ang sinasabi ko, wala ka na dun sa tower mo eh. Si tower, si BBM. Ngayon, parang sa ML, sino naglalaro ng ganun, Dota, basta yung may tower. Kasi pagka lumampas ka dun pag pumasok ko dun sa bilog, babanatan yan, ano? Eh wala ka sa tower mo ngayon, nasa labas ka. Kaya tuloy ginaganyan ka ng mga, yung mga Pilipinong galit na galit sa mga kurakot, di ba? Sumusunod sila eh. Di ba? So, pero, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. Gogi. Baka nga mayayaman yung gumanyan sa'yo eh. Ay nako. Para sa akin pananaw ko lang naman to, Manang Claire. Talagang kahit sa pag-i-interview sa'yo, napakatalino mo. So, kawawa pa rin kayo. Sa isa Tangina ka. Ay nako. pang kumalat na video, makikita rin ang ilang Pilipinong may daladalang mga placard habang nagsasagawa ng protesta sa harap ng ilang fast food chain sa Vancouver. Grabe. Maririnig din ang sabay-sabay nilang pagsigaw ng mga slogan laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tangina, nakakaya. May rally sa Pilipinas, tas pagpunta mo sa ibang bansa, gaganyanin ka din, no? Nasa Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang opisyal na pagbisita mula Hulyo 1 hanggang 4 sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Naganap ang mga insidenteng ito habang isinasagawa ang mga aktibidad kaugnay sa pagbisita ng Pangulo sa Canada, kung saan nagtipon ang ilang grupo ng mga Pilipino upang magpahayag ng kanilang pagtutol sa administrasyon sa pamamagitan ng kilos protesta. Puso talaga, nakakahiya to, no? Presidente, negative 15. Si Manang Claire, sinusuka na rin ata sa Pilipinas, ano? Yung mga tao dyan sa Canada, parang gusto na rin siyang isuka. Grabe, no? Naalala ko, may post nga pala, no? Memes lang naman yun. Parang gawa-gawa lang nila, parang pang comedy. Naalala nyo pa ba, sabi ng gano'n, yung mga sa Canada, may mga dumating na basura dati galing Canada. Ngayon nakaganti na tayo. Nagtapon na rin daw sila ng basura sa Canada. Parang si BBM ang sinasabi ata nila dun. Hearted Molina, para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapatid. Tumutok lang po tayo. Lagi tayong doon sa tunay. Huwag po tayo sa mga peke. Huwag tayong sa mga matatamis magsalita pero bugok-bugok. Huwag tayo doon sa mga magnanakaw na binabaliktad. Doon po tayo sa Duterte, doon po tayo kay Marcoleta. Lahat po ng matitino, doon po ang kampihan natin. Huwag tayong tutulad sa mga kakamping na dati ayaw nila kay BBM. Pero ngayon nalaman nila na kurap ang administrasyon na ngayon, doon naman sila ngayon sumisipit. Kadiri, di ba? Hanggang dito na lamang mga kapatid, huwag niyong kakalimutan mag-like sa ating video. Maraming salamat po.